Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling palakasin ang depensa sa ating bansa at gamitin ang kakayahan sa pagpapatakbo ng ating Philippine 1st Scout Ranger Regiment at unit ng Philippine Army. Taong 1950 nang itinatag ang Scout Ranger Regiment para labanan ang lokal na rebelyon at ang elite unit ay sinanay sa jungle to urban warfare, counterterrorism, at iba pang special operations. Noong 1970s at 1990s muli itong ibinalik para tugunan ang banta ng rebelde. Nagkaroon ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front noong taon 2000. Kaugnay yan, pakinggan natin bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities that will significantly contribute to our credible defense posture. To this end, the Department of National Defense will review the Scout Rangers capability requirements and pursue options that will enhance our operational capability and effectiveness to achieve the desired defense objectives. By providing the necessary resources and support, we will enable the Scout Rangers, including our Special Forces units, to support the armed forces as it transforms into a stronger and more reliable defense force capable of defending the country against current and emerging threats. Inilahad ng Pangulo na tinitingnan niya muling palakasin ang kakayahan ng Scout Ranger sa bansa para isulong ang depensa ng bansa laban sa umuusbong na pagbabanta. Nabanggit ng Pangulo na ang hangarin na pangmatagalang kapayapaan ay isang pambansang pag-aalala. Ang pagpapalabas ng Executive Order No. 47 ay inamyendahan ang IO No. 125 Series of 2021 ay naglalayong lumikha ng National Amnesty Commission sa Scout Ranger Mission. Ito, pag-usapan po natin mga sangkay itong malaking banta na naman sa Pilipinas. Banta ng digmaan laban po sa China. Ngayon kasi, itong China, pinaparatangan po tayong mga sangkay na tayo daw po ang nag-uudyok. Ang Pilipinas daw po ay nag-uudyok ng gulo. Nag-react po sila mga sangkay, okay? Dahil nga po sa biglaan, ito po, biglaan pong joint patrol or operation ng Pilipinas, pwersa ng Pilipinas mga sangkay, at Amerika, dyan sa West Philippine Sea. Ito, panoorin po natin ang balita. Ang China sa joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Lalo lang daw nitong pinapalala ang tensyon. Narito ang aking report. Sa ikatlong araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa ng maritime tactical exercises o pagsasanay ang dalawang pwersa. Kasama rito ang barkong USS Gabriel Giffords 30, ang ating BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar. Sa gitna ng pagpapatrolya na yan, may biglang belta ang China. Mariin daw nilang tinututulan ng US at Philippines Joint Patrol sa South China Sea. Nakikipagsabuatan daw ang Pilipinas sa external forces para palalain ang tensyon sa naturang teritoryo na nakakaapektuan nila sa kapayapaan sa rehiyon at lumalabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea. Bago yan, nagbabala na ang China sa joint patrol na Ayan na, may babala ang China. Hindi raw dapat makaapekto sa kanilang soberanya, gayon din sa kanilang maritime rights at interest. Bagay na tinabla naman ng Armed Forces of the Philippines. Ayun lang. Binanatan at tinabla ng AFP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol kasama ang ating kaalyadong bansa sa teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights sa ating maritime zone and at the same time, pag-promote po ng international convention that is in promote of rules-based international order. Git pa ni Aguilar, China cannot claim sovereignty over these maritime features, over this maritime zone, because the law says, which I'm referring to UNCLOS, it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, what they are doing there is illegal and against the law of nature. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, idinulog na ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region ng issue sa South China Sea. Kasabay ito ng pagbubukas ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginanap kanina sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa resolusyong inihain ng Pilipinas, hinihiling ng ating gobyerno sa mga member parliament na suportahan ang pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Pero hindi na binanggit dito ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016. Yan ay para makuha rin ang suporta at partisipasyon ng China.
Kung ilalagay po natin yung issue on the West Philippine Sea dyan, sigurado po may aalma, baka may magalit, and hindi po tayo makakuha ng consensus. What we're trying to do is to get the consensus from all member states. We're only host. There's 19 other countries, and of course, on day one, ayaw po natin makipag-away kaagad. Sinimulan na kaninang hapon at ipagpapatuloy pa hanggang bukas ang diskusyon ng mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa kaugnay sa usapin ng pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kasama na rin ang usapin sa South China Sea. Inaasahang mula sa 10 resolusyon ay mapag-iisa ito at mapagtitibay o maa-adopt sa darating na Sabado. Para pumasa ang resolusyon sa parliamentary vote. Okay. Bahagyan natin putulin, mga sangkay. So, sa madaling sabi, ang China ay umalma. Nagalit at hindi po nila nagustuhan. Nakaraang araw, mga sangkay, nakita nyo naman kung paano nangyari ang joint patrol ng Philippines and the United States of America. Ang puwersa po ng dalawang bansa, mga sangkay, ay nag-ikot dyan sa West Philippine Sea. Yan nga ang sinasabi ko, mga sangkay. Naaabangan natin. Ano ba ang magiging reaksyon ng China? Kasi, ano pa lang yan, patikim pa lamang There's more. May mga paparating pa po na joint patrol na kagaya po ng mga kakampi ng Pilipinas, Australia, United Kingdom, Canada, ano pa ba, mga sangkay, Japan, South Korea. At kapag nangyari ito, mga sangkay, baka mas lalo pong lumala ang tensyon. At ngayon nga, mga sangkay, ito po, na-bad trip po itong China. At pinaratangan pa, mga sangkay, na tayo daw po ang nag-uudyok sa isang malaking posibilidad na gulo. Pinabulaanan ng gobyerno ang pahayag ng China na panguudyok ng gulo ang paghingi umano ng tulong sa Amerika. Ngayong may joint patrol ang dalawang bansa sa West Philippine Sea. At nakatutok si Chino Gaston. Miyerkules nang magkasabay naglayag ang mga warship ng Pilipinas at US mula North Luzon pa West Philippine Sea. Sa himpapawid naman, magkasamang lumipad ang mga FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force at mga warplane ng Amerika. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, hindi dapat makaapekto ang joint patrol sa territorial sovereignty at maritime rights ng China. Batay naman sa ulat ng Reuters, sinabi raw ng Chinese military na nag-enlist o humingi raw ng tulong ang Pilipinas sa mga bansa mula sa ibang rehiyon para magpatrol na tila pag-uudyok nila ng gulo at nagpapahina sa kapayapaan sa rehiyon. Nagpapahina sa kapayapaan sa rehiyon. Ibig sabihin, pag humina ang kapayapaan sa rehiyon natin, mga sangkay, dyan po sa West Philippine Sea, Pilipinas laban sa China, may gulong mangyayari. Kaya nga ang tanong dito, banta ng digmaan, posible nga bang pumutok anumang oras? Well, panahon lang po talaga magsasabi dyan. At ngayon nga, mga sangkay, nito lang, ayan po, isa sa balita, barko ng China binuntutan ang Philippine and US Navy vessels. Aba, na nagpapatrolya dyan po sa Palawan. Ganun po ang lalakas ng loob nitong China, mga sangkay. Pambira. So, ang tanong dito, ano ba? Posible bang maganap? Anytime yan, mga sangkay, kasi andyan na po yung Amerika. Ang Amerika, nag-aabang lang din po yan. Kung sino ang mauunang magpaputok, doon na po yun. Natural. Ang unang sisisihin kapag may magpaputok, yung nauna. Ganun lang naman po talaga yan. Sige, tingnan po natin ang balitang to. Pinabulaanan niya ng National Security Council ng Pilipinas na ayon daw sa mga karapatan ng Pilipinas, international law ang joint patrols ng Amerika at Pilipinas. Hindi raw hahayaan ng Pilipinas ang anumang pagtatangka na i-undermine ang mga lehitimong aksyon para maprotektahan ang ating mga karapatan. Sabi pa ng Defense Department, sino bang nananakop, sino ba ang kumukupkop sa South China Sea, no? O sa West Philippine Sea, lalo na. It is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is the reverse of the truth. It's an absolute falsity for China to say that. Kinumpirma naman ng AFP na bubuntot at nagmasid ang mga Chinese aircraft at barko habang ginagawa ang joint patrols. May mga nag-detect tayo, yes. There were in fact People's Liberation Army Navy that were shadowing our ships while they were conducting the joint maritime patrols. Well, of course, it was considered during the planning process
But we expected this already. We expected this. And we are also thankful that there was no untoward incidents that happened. Bago nito, nagsagawa ng joint sale ang Pilipinas kasama ang iba pang bansang tutol sa pag-aangkin ng China sa buong South China Sea, gaya ng US, UK, Canada, Japan at Australia. Ayun na nga, mga sangkay, mga nabanggit natin. Sama-sama. Lalo pong lalala ang tensyon. Dalawa lang yan. Pwedeng pumutok ang digmaan na namang oras or bigla pong magkasundo ang Pilipinas at China sa isang bagay, mga sangkay, usapin patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Pero, kayo mga sangkay, tatanungin ko, tingin nyo ba, posibleng pumutok ang digmaan ng Pilipinas laban sa China? Anumang oras? At ang tanong kong isa pa, handa ba tayo mga Pilipino kung sakaling mangyayari ang digmaan ng Pilipinas laban sa China? Guys, nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito.